Hindi pa maapektuhan ng ipapataw na 20% reciprocal tariff ng US ang asukal na ine-export ng Pilipinas ayon yan sa Sugar Regulatory Administration. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply ng asukal ng bansa hanggang sa katapusan ng taon. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Umaasa ang Sugar Regulatory Administration na hindi muna maapektuhan ng 20% reciprocal tariff ng US ang mga asukal na ine-export ng Pilipinas patungong US. Inaasahan sa July 22 naman ito darating sa US, kaya hindi dapat maapektuhan pa ng pagtaas ng taripa. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, mananatiling 10% ang taripa ng asukal na darating sa US. Sa ngayon po ay naka 10% tayo sa first ship. And then yung second boat natin, darating po doon July 22. So luckily po hindi siya umabot ng August 1. So nasa 10% pa rin po siya. 33,000 metric tons ang karga ng dalawang shipping vessels patungong US para mapunan ang sugar quota ng Estados Unidos. Samantala, nakatakda ng magpasok na imported sugar sa Pilipinas simula July 15 sa ilalim ng Sugar Order No. 8 para siguraduhing sapat ang supply ng asukal sa bansa. 424,000 metric tons ang papayagang ipasok sa Pilipinas hanggang November 30. We have enough raw sugar or brown sugar for up to October 15, and pagdating po ng October 15, meron pa po tayong 2 months buffer ng raw sugar. Yung sa refined sugar naman po, yung refined sugar po natin ay aabot po siya ng mga September 15, pero wala na po tayong buffer. So yung importation po natin will cover actual demand po ng October, November, December. And December po kasi middle or end of December, that's the usual time po na po-produce na po yung local refineries. And meron pa rin po tayong 2-month buffer stock po. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, dapat sa SRA registered warehouse lang ibabagsak ang mga imported na asukal. Pero bago ito, dapat munang sumailalim ang mga warehouse sa inspection para maiwasan na paghaluin ang lokal sa imported na asukal. Dapat din nasa good standing ang estado ng licensed international sugar traders. Ang imported refined sugar reserve at for future disposition lang batay sa nasabing sugar order. Sa kabila ng importation, nakapagtala naman ang SRA ng mas mataas na crop production ng asukal para sa crop year 2024 to 2025 na mahigit 2 milyong metrikong tonelada. Mas mataas ito ng halos 5% mula sa 1.92 million metric tons noong 2023 to 2024. Samantala, inanunsyo ng SRA Administrator Pablo Luis Ascona na nadiskubre na ang natural solution para puksain ang red strip soft scale insect o RSSI na pumipeste sa sugarcane plantation sa Negros Island. Merong breakthrough si SRA, may na-discover po tayo sa Capiz na isang fungus na kumakain ng RSSI. So we have experimented with this sa laboratory. And today po ay a-announce po natin yan sa RSSI forum. Yung plano po ng SRA dito is since we've bred and multiplied it, pamimigay po natin ito sa mga farmers para spray po sa sugarcane fields nila. So meron na po tayong long-term natural control na ini-expect. So hindi na tayo purely dependent on the pesticides. Yung pesticides po and chemicals, pang quick response lang po natin. Sinabi rin na Ascona na karaniwan na tinatamaan ng RSSI ay ang mga pananim malapit sa kalsada dahil mabilis mapigtas at lumipad ang mga dahon malapit sa kalsada na maaaring naglalaman ng RSSI kaya madali itong humawa. Kaya patuloy ang monitoring at treatment partikular sa mga sugarcane plantation malapit sa kalsada. As of July 2, mahigit 2,200 hectares ang apektado ng RSSI. Tumaas lamang ito ng 13% simula June 25. Mabagal na ang pagtaas ng apektado ng RSSI kung ikukumpara sa datos noong June 30 na 62% ang itinaas. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.